At syempre pag-usapan natin mga kababayan, itong pinakamatindi. Itong una talaga na masasabi natin, grabe sa kasinungalingan. Itong si Curly Discaya. Dahil sa kanyang kasinungalingan, bistado, nalunod sa baha, mga kababayan. Baha ng kasinungalingan, itong si Curly. Sa pagsisinungaling at pag-iiwas po nila na umattend ang kanyang asawa dahil si Sara Discaya ang mas madaling mahuli. Kaya siguro, mga kababayan, ay iniiwas nila ito dahil mapapaamin sigurado itong si Sara Discaya. Ito po, pakinggan natin kung paano po nagalit yung mga senador natin dahil nga po sa pagsisinungaling ni Curly sa Senado. Siguro kung si Marcoleta to, ligtas to, mga kababayan. Mr. Discaya, you are cited in contempt of this committee. Binabastos mo kami, niloloko mo kami. Lalo siya pong nalulunod sa baha. Mga Well taken, well noted. Why Mrs. Discaya is not here? Yung misis ko po ay nagpadala po dito ng excuse letter po. Hindi po siya makakarating dahil po may ano po siya, yung heart condition din po siya. And for the information of everybody, sumulat po si Mrs. Discaya. I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the committee. Regrettably, I have an important meeting with my employees to explain the problem that the company is facing now. Binabastos mo kami, niloloko mo kami. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? You lied. Grabe pagsisinungaling nito, no? To the max, to the highest level. Mga kababayan. Tapos itong si Marcoleta, ewan ko ba, parang gusto ko ng paniwalaan yung nakatanggap ito ng 120 million eh. Na offer. Para iligtas lang ang mga Discaya. Kita nyo kung paano magsinungaling ito, mga ka-GPNatex. Sasabihin na mayroon daw itong sakit sa puso. Nung nahuli, teka lang, may sulat yung asawa mo ah. I want move, Mr. Chair. Filing contempt. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension at katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po. Mr. Chairman, lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Discaya kung bakit hindi nyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. Lalo siya pong nalulunod sa baha nung mga mali-maling sagot po niya, Mr. Chair. There's no objection. So, Mr. Discaya, you are cited in contempt of this committee. Grabe, mga ka-GPNatex. Talagang lahat ng paraan, lahat ng pagsisinungaling ay gagawin ng Discaya spouses. 'Di ba? Ano ba ang kinakatakot ninyo? At alam niyo nakaka-insulto, aray ko. Nakaka-insulto. Layo-layo nga ako dito. Nakaka-insulto, mga kababayan, sa mga senador. 'Di ba? Hindi ba nila nahahalata na ang itong si Discaya tuwing magsasalita, tuwing may tatanungin sa kanya, mag-i-invoke ng rights against self-incrimination. Tapos, tatanungin kung bakit. Ang isasagot niya, dahil wala pa po kaming proteksyon. Diba? Hindi ba sila nahihiya nun, mga ka-GPNatex? Yung mga senador natin, masyadong mababait. Oh. Yung iba dyan, gustong bigyan ng, witness protection program. Bigyan ng immunity. Sobrang kapal, Mama Minowa Julie, Carmi kay official. Sobrang kapal ng pagmumukha ng mga ito. Nakita nyo, mga ka-GPNatex? Talagang parang kahit pitpitin mo ako, hindi ako magsasalita hanggat wala akong protection. Ganon. May kapalit. Gusto nila may kapalit ang kanilang pagsasalita. Pinaliwanag na nga nitong si Ping Lacson, may legislative immunity kayo. Hindi kayo pwedeng kasuhan. Hindi pwedeng gamitin sa inyo. Pag hiniling ninyo na huwag gamitin ang inyong salaysay dito sa korte, pwede yun. Ang tawag doon, legislative immunity. Kunwari, magsasite kayo, sasabihin nyo yung mga nalalaman ninyo.
'Di ba? At hiniling ninyo na wag itong gamitin, pwede 'yun. Na wag gamitin sa korte. Pero matigas talaga, ang kapal na mukha. 'Di ba? Todo pagsisinungaling. Pero inyo mga kababayan, yung sulat. Ikaw, sabi mo, bakit hindi umattend? Ang asawa mo ngayon, may sakit po kasi sa puso. Oh, pero walang dalang med-cert. Tapos, binasa ni Lacson, sabi ni Lacson, for your info, colleagues, ito ang sulat niya. Nagsasabi meron siyang important meeting to discuss matters dito sa company nila kung ano nangyayari. Sabi niyang ganun. I'm sorry, Mr. Chair, hindi ko po tawag dito, intensyon na magsinungaling. Pero yung asawa ko po, meron talagang diabetes. Ano ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko yung isa eh. Sabi naman ni Risa Ontiveros, teka lang, lalo ko naguguluhan. Lalo silang nalulunod sa baha ng kasinungalingan. Malayong malayo. Yung may sakit sa puso, yung may diabetes, at yung makikipag-meeting dahil kailangan pag-usapan ang nangyayari sa kanilang kumpanya. Tapos yung mga DDS, Duthae Bulok, 'di ba? Yung mga DDS todo tanggol sa mga Diskaya, anak ng tinapa. Muntik na mapamura. Kasi andyan si Marco Beta, parang pinoprotektahan niya mga Diskaya. Kapansin-pansin din. Tama po kayo, Ma'am Darling Angela. Kapansin-pansin, talagang si Marcoleta, todo talaga yung pagpapaliwanag niya na kailangan ang mga Diskaya may immunity. Pinaglalaban. Ayun, hypertension, Ma'am Mona Nasa, salamat. Diba? Meron daw hypertension, may diabetes. Nagkandagulo-gulo na yung kanyang sasabihin dahil sa pagsisinungaling. Sabi ni Let, darling, hindi parang pinoprotektahan. Hindi parang pinoprotektahan talaga. It appears to me na totoo yung nangyayaring takipan kapalit ng 130 million, mga kababayan. Sabi nga ni Mayor Bico, ang sinungaling asawa na magnanakaw. 'Di ba? Hypertension. Sobra. Grabe, mga ka-GPnatics, dapat ang ginagawa talaga dito, no? Sabi ko nga sa mga senador, dapat talaga maging sila, madagdagan pa nila ang penalty sa mga taong to, hindi lang contempt ang mangyayari. 'Di ba? Mga kababayan, dapat talaga siguro magaya na tayo sa ibang bansa, huwag tayong masyadong mabait pagdating sa mga ganito. Sa ibang bansa nga, kapag napatunayan na nagkasala, anong ginagawa? Pag buhay ang nawala, buhay din ang kapalit. Dapat ganun para matakot itong mga to eh. Yari ka! Grabe ang kasinungalingan, Tita Josephine, di ba? Grabe, mga kababayan. Tapos, gusto mo pa, ito ay protektahan. Gusto mo, mga kababayan, itong mga ito hindi mapanagot. Kapag binaybi natin ng binaybi yung mga kagaya nito, kapag si Marcoleta pa rin ang nakaupo dyan at nabigyan ito ng pagkakataon, mga kababayan, para maging state witness, lalabas dyan, di ba? Lalabas dyan, na parang ikaw pa nag-i-encourage sa mga kawatan, nag-i-encourage sa mga mandarambong, nag-i-encourage sa mga magnanakaw, na magnakaw kayo na magnakaw, huwag kayong mag-alala pag nahuli kayo. Diba? Mag-state witness lang kayo. Magturo kayo kahit sino na pwede nating ilaglag. Safe ka na.
Oh. Ilang beses ni Budol meltdown Miral Coleta push WPP for Discayas. Lawyering for Discayas. Kahit kahapon. Pinipilit niya pa rin. Kaya nga, sinoplak siya ni Lacson eh. Sabing ganun, magkaiba ang Witness Protection Program doon sa legislative immunity. Huwag mong paghaluin. Oh. Wala pa lang kasi tayong tawag dito dokumento, wala tayong katibayan, di ba, Pax? Na si Marcoleta ang tumanggap. Pero kapag si Marcoleta ang tumanggap na yan, Diyos ko po, araw-arawin ko man yan, si Miral Coleta, ang ilalagay ko sa unahan. Siguro hindi ko muna pa kakantahin yung ating intro. Si Marcoleta talaga ang ilalagay ko sa intro natin. Oh. It depends which country you are in. China mo? Ano po yung sinasabi nyong it depends which country you are in? Is it doon sa price ng mga sasakyan or doon sa sa mga pag may kaso? Hindi kasi buo yung konteksto. Okay? Paano yan, ka-GP? Gusto ni Villanueva ibalik ang death penalty, malamang unahin sa kanya ipatupad ang bitay. Naku, kunwari lang yung mga yan. Gusto nilang ibalik ang bitay. Pero totoo, hindi naman nila aprobahan yan, di ba, Ma'am Nery Alonso? Kasi unang-una, mga kababayan, sila ang unang magiging makakaranas. Di ba? Siyempre, ikaw ba naman? Mga paik-ik lang nila yan, kahit si Bato. Oh. Ihulog sa Taal Lake ang Diskaya ungas yan nakasandal kay Marcobeta. Sara President September 21. President na si Sara! Sige, matulog muna kayo. Matulog muna yung mga DDS. Makapaggising nyo or sa pagtulog ninyo, Presidente si Sara. Sige, sa inyo na yan. Ipatesting muna kay Bato at Joel kung okay pa. Okay pa ang bitay. Tama. Di ba? Diyos mio Marimar, mga kababayan. Dapat pag sunod na hearing ipatawag na yung si Sara Diskaya at ikulong nyo na rin yan. Okay. So next topic tayo, mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Medyo doon tayo sa